God is wonderfully awesome in this place. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And welcome to PICC, Bulwagan ng Panginoon. At isa pang malakas na palakpak para sa Kanya. Tayo po ay tumayo at magbatian po tayong lahat. Mga katabi natin, ngitian natin. Bigyan natin ng matamis na ngiti. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, ng kataas-taasan, tunay po na kayo ang dakila at walang katulad na Diyos sa pagmamahal at kabutihan at katapatan. Salamat sa iyong kabutihan na ipinadama sa amin sa iba't ibang paraan. Salamat sa mga araw na kinakatagpo mo kami sa bulwagang ito upang aming maranasan ang iyong biyaya na sapat sa aming pangangailangan. At ngayon po, aming Ama, nais namin kayo'y papurihan, dadakilain at bigyan ng mataas na parangal at sumasamba kami ng mga magkakapatid na kayo'y aming papurihan at sambahin. Aming Ama, humingi kami ng paglilinis sa aming mga sarili. Panginapatin niyo po kaming lahat, buong pakumbaba na humaharap sa iyo. Itinatalaga namin ang bulwagang ito, bahay-sambahan, upang patuloy nyo kaming turuan, patuloy namin masumbungan ang kapayapaan at kalayaan ng pag-iisip sa kaguluhan na sanhi ng aming kaaway. Puspusin po ninyo ng iyong espiritu ang aming punong pastor, ng iyong bendisyon, upang ang salita mo ay mahayag ng buong linaw at kayo po lamang ang makita at marinig sa aming pagtitipon. Father God, we would like to give you our best, the best of songs and dance, our clap and lifting of hands, because you alone are the Holy One, you alone are worthy of our praise, and we will celebrate with you all our thanksgiving
In the mighty and precious name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Sing, sing unto the Lord, all the earth. Sing for joy to the Lord, all the heavens. Come, church, with hearts as one. Let us lift high the name of the Most High God. Praise be to the Father. Adorn his name, his throne is immortal, his wisdom stands, the holy omnipotent great I am. Creator of beauty, the Lord of life, who dawned into darkness the sourceless light, exalted the mountains and carved the sea.
aming Diyos na katangi-tanging nagmamahal sa aming lahat na narito, Panginoon. Ang bawat isa po sa amin na ilumalapit, nagpapakumbaba, O Diyos, nagpapasalamat. For truly, Lord God, it is you who grants us the strength in every day of our lives, na sa bawat pagising namin, Panginoon, nararamdaman namin ang inyong biyaya, your mercies that are new every morning, Father. Kahit sa sandaling ito, wala kaming ibang ninanais, O Diyos, kung di kayo'y maitaas, kung di kayo'y awitan, kung di kayo'y pasalamatan. At ang inyong liwanag naman, ang inyong pagmamahal ang makita sa bawat isa sa amin, sa aming puso, sa aming pagkilos, sa aming pag-awit, O Diyos. Wala kaming ibang tinataas, kundi kayo lamang aming Panginoon. Sa lahat ng panahon, kayo ang Diyos. We praise you, Lord God. We love you, Father. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang inyong mukha, hawiin iyong ang ulan, nais masilaya, kaluwalhatian iyong. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang inyong mukha, hawiin niyo ang ulan, nais masilaya, kaluwalhatian iyong. Salamat ay sa iyo. Lagi kang nanaisin, kayo lamang, walang iba. Sa puso ko'y nag-iisa, Jesus. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang inyong mukha, hawiin niyo
At your feet I bow. There is none like you. For all that I have found, all I want is you. All the wonders you do, and all that you are. What can I bring to you? I offer my heart. Wonderful, magnificent God. I'm humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. At your feet I bow. There is none like you. For all that I have found, all I want is you. All the wonders you do, and all that you are. What can I bring to you? I offer my heart. Wonderful, magnificent God. I'm humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. What can we give to you, O God, for everything you have given to us? What can we give to you, O God, for everything you have given to us? What can we give to you, O God, for everything you have given to us? We offer our lives to you, O God, for everything
Father, aming Panginoon na dakila, patuloy ang aming pasasalamat, ang papuri na nagmumula sa kilaliman ng aming puso. Truly, Lord, we declare your love, your goodness, your mercies in this place, Panginoon. At aming Diyos, dalangin po namin sa aming paglapit. We offer to you our hearts, Father. May you open our hearts, may you open our minds as we seek to hear your word. This is our prayer in Jesus' name. The thief comes only to steal, kill, and destroy. That's what the thief does. I have come, says Jesus, that they may have life and have it to the full. Many people have learned to imagine Jesus as tipid na tipid, tiis na tiis, pigil na pigil. Kaya ganun din ang pinipilit nilang gawin sa buhay nila. Ang pagkakakilala nila kay Jesus ay killjoy. Bawal sumaya, bawal mag-enjoy. Pero yun ba talaga? Ang Jesus ay pinapakilala sa atin ng kasulatan. The Gospels reveal plainly a bon vivant Jesus. Bon vivant means a person who embraces life as a gift to be enjoyed, especially in shared meals and relationships. At yan ang talagang nangingibabaw na imahe ni Jesus pag pinag-aralan natin ang kasulatan. What do we do with a Savior like that? Jesus and life in its fullness. Turuan niyo po kami, Ama, na labis at lubos na makilala ang iyong anak na si Jesus, na siyang dapat naming tularan at siyang dapat naming sundin. Mangusap po kayo, bigyang buhay niyo sa aming isip ang mga katuruan na nasa Gospels, especially about your Son, Jesus. So, Father, be our teacher, be our leader, enlighten us. In the name of your Son, Jesus, we ask with thanksgiving. What do you do with a Savior like Jesus? Unang-una, palayain siya sa false image created by tradition, go back to the simplicity and the strength of the truth of the gospel at kilalanin si Jesus kung paano siya talaga nagpakilala. Mark 2:15-17. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with sinners and tax collectors, they asked his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" The objection raised against Jesus here is the company he keeps and the life he shares. Kabaligtaran sa ginagawa ng mga teachers of the law and Pharisees na snobbish, nakahiwalay, nakabukod sa mga tao, lalo dun sa mga iniisip nila are spiritually inferior to them. At many would not give up. In fact, many would even return to this moral pagmamataas. Yun ang nakilala ng mga panahon ni Jesus sa mga religious leaders. Mga moral na mapagmataas. Humihiwalay sa mga tao, lagi silang nakabukod. At may mga nag-give up na nung ganong ugali nung nakilala ni Jesus. Meron naman never gave it up while they maintained that they were followers of Jesus. Meron naman nag-give up na pero bumalik pa, nag-backslide pa sa ganitong uri ng asal at kilos noong si Jesus ay bumalik na sa Ama. Anong tradisyon ang iniwan sa atin ng religion? Yun ba ay makatotohanan sa pagpapakilala kay Jesus o ipinakilala ni Jesus through different lenses, through the lenses of the teachers of the law and Pharisees na naman? Matthew 11:19, the Son of Man came eating and drinking, and they say he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Matakaw siya at mahilig uminom, sabi ng kanyang mga kritik. But wisdom is proved right by her deeds. Nakikita sa mabuting gawa sa kapwa ang tunay na
godly wisdom. Hindi sa kung kanino sumasalo kumain, hindi sa kung anong kinakain, kundi paano makitungo sa kapwa-tao. Yun daw ang tunay na sukatan ng godly wisdom. Jesus enjoys, shares life, lingers at tables. Pag ni-review natin ang Gospels, ang daming eksena na nandun si Jesus kumakain, kasama ng mga tao, nag-enjoy. Hindi siya yung pagka nandiyan si Jesus ay naninigas na yung mga katawan ng mga tao, nagiging stiff, nagiging overly formal. No. People were at ease with Him. Even those who were outcasts, those who were considered to be inferior to the religious, they were totally at ease with Jesus. They would eat with Him and linger at the table for long. Hindi sila parang lagi nagmamadali at napapaso kay Jesus. John 2, 1-11. A wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and His disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to Him that they had no more wine. Jesus replied that His hour had not yet come. Nevertheless, His mother said to the servants to do whatever He tells them. Nearby stood 6 stone water jars used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Mga malalaking tapayan ito. Pero ginagamit lang sa religious ritual. But Jesus would use them another way. Jesus told the servants to fill the jars with water, and they filled them to the brim. Talagang umaapaw, puno. He then told them to draw some out and take it to the master of the banquet. The master of the banquet tasted the water that had been turned into wine and called the bridegroom aside. Ikaw ha? Sabi ng leader ng ceremony. He said that the best wine had been saved until now. So niya, yung iba ha, yung mga magagaling na wine, yung unang sineserve. Pero pag yung mga tao, busog na, hindi na masyadong conscious, doon nila inilalabas, wala nilang kwentang wine. Pero kakaiba dito ha, ganun. Sa bandang dulo pa inilabas yung higit pang mas masarap na alak. This was the first of all the signs through which Jesus revealed His glory, and His disciples believed in Him. Unang pakita ng kapangyarihan ni Jesus publicly. And take note, this is not a healing, not an exorcism, not a sermon. Ano ang unang pakita ni Jesus ng kanyang kapangyarihan? Iniligtas ang party sa abrupt end dahil wala ng wine. Iwas kahihiyan sa mga host na naubusan ng handa. Tuloy ang ligaya. What do you do with a Savior like that? Matthew 9:14-15. Then John's disciples came to Him and asked, "How is it that we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast?" Very interestingly, John the Baptist's disciples were unlike Jesus' disciples from their own mouth. They were like the Pharisees. Sabi ng mga disipulo ni John the Baptist, ibang-iba kayo, mga disipulo ni Jesus sa amin. Kami at ang mga Pharisees, kami ang magkakapareho. Pero kayo, ibang-iba. Hindi kayo mahilig mag-fast. Luke 14:15. When one of those at the table with Him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God." Judging by Jesus' actions, the kingdom of God looks like a dinner, an extended wedding party, a pagdiriwang, handaan, salo-salo. Hindi pagtitiis, hindi pagdurusa, hindi needless pagtitimpi at pagpipigil. What do we learn here? Jesus honors moments of joy and refuses joyless religiosity. At doon magaling yung mga iba, joyless religiosity.
yung tayang-tang, tuyot, tigang, malungkot na kauri ng religiosity. What has Pharisaic religion done to Jesus' kingdom of God? Kung ang kingdom of God na ipinakilala ni Jesus is imaged by a feast, a gathering, a celebration, ano ang ginawa ng religion sa kingdom of God na ito over time? Ano ang concept of the kingdom of God na ipinamana sa atin ng kaugalian at tradisyon? Mark 14:3-9. While he was in Bethany, reclining at the table, ito kainan na naman, in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume, made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? Sayang, ang mahal-mahal ng pabango. It could have been sold for more than a year's wages, and the money given to the poor." And they rebuked her harshly. "Leave her alone," said Jesus. "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me." Here, Jesus clarifies that love need not be always cost-efficient. Hindi kailangan laging sumahin ang gastos, ang halaga in terms of money. Sabi niya, hayaan niyo siya. Maganda ang ginagawa niya. I like it. John 12:1-8. Jesus came to Bethany. Here a dinner was given in Jesus' honor. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. So obviously this is another event, but the same story, the same theme of expensive perfume being given to Jesus. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Humalimuyak ang bango sa buong bahay. But one of his disciples objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages, a theme repeating in another location. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she would save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. What do you do with a Savior like that? May nagsabi ng ganito, acts of beauty and ritual are not waste. They are how love and dignity are shown. Incense, flowers, music, and ceremony may seem impractical, yet they nourish the inner life. A world that values only the efficiency forgets what it means to be human. Pag tuos ka ng tuos, kwenta ka ng kwenta, nalilimutan mo na maging totoong tao. Expressive love is not frivolity. It is how life becomes more than survival. And that's what life should be. It should be more than just basic survival. And that's what Jesus was teaching people everywhere. Hindi lang kayo dapat may mailagay sa sikmura nyo, dapat kayo mabusog. Hindi lang kayo dapat mapaupo, dapat kayong humuyaya at mapahinga. Dapat kayong masarapan sa buhay na ibinibigay sa inyo ng Ama. That is why civilizations refine, decorate, embellish. Kung minsan sasabihin mo, anong mahalaga sa piece of art na ito na nanggaling sa 300-500 years ago? Nakutakot-takot na dekorasyon, ukit dito, ukit dyan, at ayos dito at ayos doon. It tells you something. That the generation that made it lived in peace, in prosperity, in ease. Kasi kung talagang nagugutom sila, nagsusurvive, nagtatatakbo para lang mabuhay, hindi na sila gagawa ng works of art. Hindi na sila gagawa ng masasarap na pagkain. Tama na yung basta mabusog yung tiyan nila. But that is what these refined pieces of human achievement
tells us. They tell us that once upon a time, the people who built this enjoy God's peace, God's plenty, God's rest. Kaya nagkaroon sila ng energy, oras, at even hilig na pagandahin pa ang kanilang buhay, pati ang kanilang bahay. Luke 7:36-50. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. A woman in the town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. Again, another incident with the same thing. An alabaster jar of perfume. Symbol kasi ito ng luho. Mahal to eh. Ang tagal bago gawin, mahal ang sangkap. So, inire-reserva lang sa talagang pinaka-best occasion. At yun ang mga dinala nila kay Jesus. As she stood behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. When the Pharisee who had invited her saw this, he said to himself, if this man Jesus was a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Bakit niya hinahayaan na mahawakan ng kanyang paa ng isang babaeng marumi, makasalanan? Then Jesus said to her, your sins are forgiven. Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Here Jesus exposes the cold restraint of religious respectability. Habang yung mga relihiyoso doon ay iwas na iwas sa babaeng ito, they would not let her touch them. And they were wondering why Jesus would allow such a trespass. Jesus said, go in peace. Your faith has saved you. You're doing well. Go home. Umuwi ka na. Tulad ng sinabi dito sa babae na gustong batuhin hanggang mamatay ng mga tao sa plaza. Niya, umuwi ka na. Return to your life. Get a life. Get restored. But here we see, and we keep on seeing, that Jesus allows love to overflow. Jesus accepts and defends costly love from a sinful woman. Sa tingin ni Jesus, hindi yun marumi at hindi aksaya. Luke 14:16-24, Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. Ito yung talagang supreme parable ni Jesus tungkol sa kingdom of God. Isa na namang handaan. At itong host dito, representing of course the Most High God, prepared a great feast. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, come, for everything is now ready. Hindi lang sila imbita nung malayo pa yung event, sila ngayon ay pinaalalahanan pang nakahain na, sugod na sa buffet table. But they all alike began to make excuses. The first said, I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me. Another said, I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me. Kailangan tingnan ko yung mga binili kong hayop. Still another, I just got married, so I can't come. The servant came back and reported this to the master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. Yung mga usually ay hindi imbitado, wala sa social registry ng mga handaan. Kung sino pa yung gutom, yun na hindi iniimbita. At kung sino pa yung laging busog, yung pang iniimbita. Kahit ngayon, ganun yun. Sir, the servant said, what you have ordered has been done, but there's still room. Nayaya na po namin, nahakot na ang lahat ng mga lumpo, pilay, mga guto, mga bulag, mga outcast. Pero ang dami pa pong vacant seats. Ang dami pang pagkain. In other words, itong
lugar na ito na pinaghahandaan ng Most High, maluwag ang banquet hall. Ito ang message. Maluwag ang Master's Hall, maluwag ang bulwagan ng Panginoon. Yun ang Master's Hall. Kaya lang, noon hanggang ngayon, kahit ang luwag-luwag ng bulwagan ng Panginoon, ang hihigpit ng mga usher. Inuuri ka, inuuri ang itsura mo, ang kutis mo, ang haircut mo, inuuri ang suot mo, at hindi ka pwede pumasok pag hindi ka malinis na malinis, banal na banal, ayon sa kanilang inaasahan. Then the master told his servant, "Go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house may be full." Yan ang gusto nung master. Puno ang master's hall. I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet. So yung mga may kanya-kanyang dahilan, ayaw nilang dumalo, ayaw nilang kainin yung hinanda nitong master, so niya, hindi nila na ito matitikman pa dahil tinatanggihan nila. Lahat ng imbitado ay nagdahilan. Ipinatawag ang kahit sino na lang. Meron ba kayo nakitang invitation na to whom it may concern? Pero yun, ang invitation. Kahit sino na lang. Mga may kapansanan, street dwellers, may mga binivilma santos, yung mga uninvited. Pero sila got invited. Ang kaharian pala ng Diyos ay parang karinderya, laging bukas para sa lahat. At pwedeng-pwede pang mag-sharon. Ang daming handa. Pwedeng ipamigay, pwedeng i-share. Isaiah 25:6. On this mountain, the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all peoples. Nung nakaraan pa, yan na ang tinitingala, inaantay at sinasabi ng mga gising at mulat na mga propeta. That on the mountain of the Lord, there is a feast of rich food for all peoples. Hindi lang para sa isang lahi, hindi lang para sa isang relihiyon, hindi lang para sa isang sekta, isang grupo. For all peoples. In Revelation 19:9 says, "Then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb." Remember, this is an open invitation. Jesus teaches the doctrine of delight. Not the doctrine of suffering, not the doctrine of hunger, but the doctrine of satisfaction, of rest, of peace. What has the world done to this teaching? Jesus invites people into joy. Ano sa atin ang kahulugan ng Kingdom of God? Sa ka-attend ng mga religious services buong buhay, kada dalo ng mga pag-aaral, kapapakinig ng kung ano-ano, ano ang naging tingin na natin sa Kingdom of God? Fast or feast? Gutom o kabusugan? Work or rest? Sacrifice or delight? All throughout our reading today, the Son of Man came eating and drinking and shared the table with anyone and everyone, willing, ready, and able to sit with him, to accept the invitation into a life of peace, of rest, of joy, of restoration. Is this the Jesus that we know? Because this is the Jesus that the Gospels made known. This is the Jesus, the Son of the Father, our Savior. He invites us to rest, to peace, to abundance. And many still do not know what to do with a Savior like that. Turuan niyo po kami, Ama, na lubos at malalim na makilala ang iyong anak na si Jesus.
Mahawi ang mga takip na inilagay sa amin ng panahon, ng mga tradisyon, at kung ano-anong ideya, at malantad ang tunay na Jesus na maibigin, mapagtanggap, mapagkupkop, mabuti, mabait, mabanayad. Ituro mo sa amin na makilala ang mga false images created by history, by society, by religions. Nang sa gayon, lubos naming maunawa ang tunay na katuruan ng iyong anak na si Jesus, maipamuhay ito at mapayagan din namin aming kapwa na mabuhay in Jesus' rest, peace, love, and abundance. Pagbulay-bulayan natin sumandali sa katahimikan ng kahulugan ng mga mensaheng ito mula sa nakilala nating Jesus at suriin kung paano natin i-apply sa buhay so that Jesus, who is the Son of God, will rule us from within, from the kingdom of God inside us. Manahimik, magbulay-bulay. Tayo manalangin, aming Diyos, aming Ama. Salamat po sa mensaheng narinig namin sa oras na ito. Pagpapaalala ng tunay na dapat mangyari sa amin sa kaharian mo. At ngayon, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga pagpapala at biyaya na patuloy naming tinatanggap mula sa iyo. Salamat po sa pagkakaloob ninyo ng lahat ng aming pangangailangan. At kahit kailan, Panginoon, hindi niyo po kami pinagkukulang. Tunay, Panginoong Diyos, ang pagkilos mo sa buhay namin ay nagpapabuti sa amin. Kaya kung ano kami ngayon, ito ay dahil sa kalooban mo. At ngayon sa bahagahaging ito ng aming gawain, aming itinataas sa iyo ang aming kaloob, ang aming mga handog. Pagpalain mo po ito, aming Diyos. Makita mo po nawa na ito'y nagmumula sa aming puso bilang tanda ng aming pagsunod at pag-ibig sa iyo. Lahat ng ito, dinadalangin namin, ipinahayag sa pangalan ni Jesus.
Ang katatapos pong mensahe ng ating Kuya Ed Lapis na pinamagatang Jesus and Life in its Fullness. Puri ng ating Panginoon sapagkat nais ni Lord na tayo'y maging masaya. Hindi siya killjoy. Gusto niya masigla tayo at tayo ay nakikisalamuha sa maraming tao. At ang nais ni Lord na tayo ay sundan ng kanyang mga yapak. Be like Jesus, live like Jesus. Gusto niyang masayang tayo. Walk like Jesus, makikisalamuha sa lahat. Walang pinipili, walang sinisino. Talk like Jesus, accept one another, accommodate one another, and love like Jesus. Be kind and caring with one another. Mamayang 10 a.m. po, mga kapatid, sa ating Jesus celebration, mayroon pong ibabahagi pa si Kuya Ed, ang mensaheng may pamagat na what to live for and how to live. Ngayon naman po ay hilingin natin ang ating mga kapatiran for the first time ng mga attendees natin, mga guest, at mga balikbayan na tumayo upang kayo ay aming makilala. Nagagalak po kami na kayo ay aming makasama sa umagang ito. At pagkatapos po ng ating pagtitipon ay magkita-kita tayo sa lobby. Kasamahan po kayo ng ating mga usherettes sa day by day mabuhay lunch. At ikinagagalak din po namin na makasama ngayong umaga ang ating mga kapatiran mula sa day by day New Zealand. Sina Pastor Rani at Pastora Glenda Ilamparo, kasama ang kanilang pamilya. Kasama rin po natin si Ate Tina Reynosa and family mula sa Kaloob, New Zealand. Sa ating po mga announcement, tayo po ay magsama-sama sa Grand Bulwagan ng Panginoon, one Sunday every month. Sa iba pong mga linggo at maging sa ibang mga araw, tayo po ay inaanyayahan dumalo sa ating mga mini-bulwagan worship gathering. Maaari po tayong kumuha ng kopya ng mga detalye at schedules ng mga mini-bulwagan sa ating paglabas sa labi. And join our face-to-face adult Bible classes once a month sa second floor ng ating bulwagan ng Panginoon, PICC, 8 a.m. to 10 a.m. ang mga oras ng klase. Maaari tayong dumalo sa Jesusness series. Meron din tayong kaliwanagan classes para sa mga gusto ng deeper lessons and interested to join to the ministry. At para sa ating peer groups, pag sinabing peer groups, nandiyan yung youth, men, women, and seniors. Tatalakayin ang paksang Become the Better You. Kaya sumali po yung ating mga kapatiran. Ang ating children's Bible classes, 8 a.m. to 10 a.m. din ang oras ng klase sa second floor ng ating bulwagan. Sa level 1, para po sa 4 to 7 years old. Sa level 2, para po sa 8 to 12 years old. At sa level 3, 13 to 16 years old. Mag-register po ang lahat sa ating day-by-day education ministry table sa ating paglabas. And join a day-by-day sambahay. Sumali po kayo, mga kapatid. A weekly gathering in a home for small group, Jesus study and fellowship. Para po sa mga detalye, bisitahin ang sambahay table sa ating lobby. Meron po tayong online paaralan ng buhay. Sa darating na February 28, Sabado, alas 5 ng hapon. Ang pag-aaral na ito ay patungkol sa Bridges, Not Barriers. A Filipino Conversation on HIV,
health, and hope. Para po sa iba pang mga detalye, bisitahin ang ating education ministry table sa lobby. Para po sa updated schedules ng ating mga gawain, bisitahin po natin ang ating official day-by-day Facebook page, Day by Day Jesus Ministries. Magkita-kita po tayo muli sa ating Jesus Celebration, March 15, 2026, dito sa bulwagan ng PICC. Para sa mga balitang day by day, panoorin pa po natin ito. Noong January 4, sa pangunguna ni Pastora Baylan Reynoso, itinalaga sa ating Panginoon ang mga bagong batang hudyat. Sila ay hinandugan ng ong-ong bilang simbolo ng kanilang pagiging ganap na hudyat para sa Panginoon. Mabuhay ang mga kabataang naglilingkod sa ating Diyos. Noong January 21, nagtungo ang ating day-by-day cares ministry sa Simimbaan High School, Kayupo, Nueva Ecija. Naghatid tayo ng mga t-shirts, blankets, lunchbox, tumblers at school bags para sa mga estudyante doon. Ipinadama natin sa kanila ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanila ng mabuting salita mula sa Biblia. Dinalhan din natin sila ng mainit na chicken bistec. At noong January 22, agara naman tayong naghatid ng tulong para sa mga kababayan nating naapektuhan ng sunog sa Barangay 607, Bacood, Santa Mesa, Manila. Magsitayo po ang lahat. Salamat po, aming kataas-taasang Diyos, sa katagumpayan ng aming pagsamba. Salamat din po sa pagsama sa amin at pagpaparanas ng iyong banal na presensya. Tunay nga po, Lord, sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na kagalakan at kapahingahan. Salamat po sa biyaya ng kaliwanagan, sa iyong mga salita na nagpapatatag at nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Kaya po, Ama, hahayo po kami, bitbit ang iyong mayamang biyaya at pagpapala. Lord, as we leave this place, guide us with your wisdom and fill us with your peace. May your love be with us always, and may we enjoy the abundant life that you have given us. Mga kapatid, tayo po nawa ay mamuhay na taglay ang pag-ibig ng Ama sa langit, ang walang maliw na pagliligtas at pagpapalaya ng Panginoong Hesus, at patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu sa tamang daan ng pagmamahal. Sa iyo po, Ama, ang aming mataas sa papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.